Ako si Maria at ito ang aking kwento. Excuse me, but we need to go now. Bigla na lang nagsalita si Ninong na nasa likuran ko na pala. Okay po, sayong-sayo na po siya. Nakangisi pa na sabi ng mga co-teachers ko sa asawa ko. Mauna na po kami, paalam ko sa kanila. Okay po, diretso sa bahay ha. Pabiro pa nila nasabi sa akin kahit ang totoo ay sa isang bahay lang naman kami nakatira. Hawak kong kamay ni Tin at sabay kaming pumasok sa loob ng kotse. Habang nasa daan kami ay hindi ko mapakali, kaya naman nagsalita na talaga ako. Love, ayaw mo ba na ipakilala ko si Tin sa mga co-teachers ko? Tanong ko sa kanya. Hindi naman siya ayaw ko, pero may tamang oras para ipakilala mo kami sa kanila. Sagot niya sa akin. Pero, Mommy, it's okay po. Hindi mo naman po ko kailangang ipakilala sa kanila. Okay na po sa akin ang na-love mo ako. Masaya po ako dahil alam ng mga students mo na anak mo ko. Nakangiti na sabi niya sa akin. Hindi ko naman kailangan na ilihim sa kanila ang tungkol sa alam namin, pero alam mo naman na I understand and thank you, sabi ko sa kanila. Huwag kang masyadong ma-pressure sa mga bagay na ganito dahil okay lang naman ang lahat, sabi niya sa akin. So aaminin mo na sa akin na inaanak mo siya, Daddy? Biglang tanong ni Tin na dahilan para tumigil ang sasakyan ni Ninong. What did you say? Inaanak mo po si Mommy, sagot ni Tin. Paano mo nalaman? Nakakunot ang noon na tanong ni Ninong at sa akin siya nakatingin. Kasi po nakita ko na Ninong ang name mo sa phone ni Mommy. So I asked her and she explained it to me, sagot ni Tin sa daddy niya. So? Ano pong so daddy? Hindi ka galit? Tanong ni Ninong sa anak niya. Bakit naman po ako magagalit? Mommy explained it very well to me, sabi niya sa akin. Thank you, love, sabi sa akin ni Ninong. You're welcome, love. Baby, sorry kung nagsinungaling si Daddy. Pero ginagawa namin ni Mommy ang lahat para mag-work tong relasyon naming dalawa, sabi niya sa anak ko. Opo, basta po hindi kayo maghihiwalay. Of course, baby, walang maghihiwalay, sabi ni Ninong. Ako naman na nakikinig sa kanila ay napapangiti na lang. Talagang wala yata siyang balak na makipaghiwalay sa akin. Masaya naman ako na malaman ng tungkol sa bagay na to. Masaya ako na hindi niya gustong maghiwalay kaming dalawa dahil ganun din ako. Ngayon na ibinigay ko na ng buo sa kanya ang sarili ko ay wala nang dahilan para hindi ko siya maging pangarap na makasama habang buhay. Dahil sa kanya, kaya gusto kong maging masaya. Masaya na bubuo ng isang pamilya. Ang pamilya na masasabi ko na akin dahil sa tanghali na ay sa isang restaurant kami pumunta para kumain. Ang tulad na laging ginagawa nitong asawa ko ay marami na naman ang pagkain na order niya. Akala mo talaga ay kaya naming ubusin ang mga to kung makapag-order siya. Pero tulad din ng dati ay pinapabalot ko to para ibigay sa mga batang na nasa lansangan. Nakakaawa rin kasi talaga sila, madungis at mga nakayapak lang at halatang pinabayaan na talaga. Nalilimos sila para may pambili ng pagkain, para makasurvive sa araw-araw. Mommy, siguro po kung hindi ako inampon ni Daddy, magiging katulad nila ako, biglang sabi sa akin ni Tin. Kaya super blessed ka na may daddy ka na nagmamahal sa'yo at nag-aalaga sa'yo. Ang tanging magagawa mo to repay your dad's kindness is to be a good daughter to him. Nakangiti na sabi ko kay Tin. Opo, Mommy. Kaya po nag-aaral po ako ng mabuti dahil gusto ko po na maging proud po sa akin si Daddy, sabi ni Tin sa akin. Kami lang dalawa kasi ang nandito sa loob ng sasakyan dahil may kausap pa si Ninong sa phone. Hinihintay na lang namin siya na matapos na makipag-usap. Ilang sandali pa'y pumasok na siya dito sa loob ng kotse. Sorry kung hindi matutuloy ang lakad natin. May emergency kasi sa office kaya ihatid ko na muna kayo sa bahay, sabi niya sa akin. Pwede naman kami mag-taxi ni Tin, sabi ko sa kanya dahil may extra suit naman siya dito sa kotse niya. Are you sure? Tanong niya sa akin. Opo, kaya na namin tong dalawa. We will call you kapag nakauwi na kami sa bahay, sabi ko sa kanya. Okay, wag mo kalimutan na tumawag, sabi niya sa akin. Opo, tatawag ako, sabi ko sa kanya at lumabas na kami ni Tin dahil alam ko na magbibihis pa siya. Ayaw ko naman na maghubad siya sa harap namin ng anak niya. Fully tinted naman ang sasakyan niya kaya hindi makikita kung sinong nasa loob at
kung anong ginagawa sa loob. Kami naman ni Tina ay nag-book na ng masasakyan hanggang sa nauna nang umalis ang asawa ko. Ayaw ko naman na ihatid pa niya kami dahil ibang way pa uwi sa bahay niya at malayo na kapag bumalik pa siya. Lalo nang sabi niya ay may emergency sa company niya. Kung kaya naman bakit hindi namin gagawin para naman makatulong ako sa asawa ko sa ganitong bagay. Nang dumating na ang sasakyan ay sumakay na kaming dalawa. Habang nasa daan ay nakatulog si Tin, kaya naman nagpadala ko ng mensahe sa asawa ko na may kasamang pictures ng anak namin. Pagdating namin sa bahay ay hindi ko inasahan na nandito na naman ang mother-in-law ko. Nakatingin sa akin at seryosong mukha niya. Ako naman tong hindi na naman mapakali. Magandang araw po, bati ko sa kanya. Where is my son? Nasa office po, may emergency daw po siya. Sagot ko sa kanya. Ngayon na wala siya dito ay mag-uusap na tayong dalawa. Tayong dalawa lang, sabi niya, talagang may diin ang pagkakasabi niya. Okay po, sabi ko sa kanya at sumunod na ako sa kanya. Habang si Tina inakyat na nila sa itaas sa may silid niya. Hindi ko alam kung ano bang pag-uusapan naming dalawa pero isa lang ang alam ko. Ito ay ang kinakabahan talaga ako ngayon. Kinakabahan na makipag-usap sa kanya. Umupo ka, tatayo ka na lang ba dyan? Tanong niya sa akin. Sorry po, sabi ko, tumupo ako sa tapat niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko na bigyan mo ko ng apo. Sabi niya sa akin, ikinagulat ko. Po? Sabi ko, bigyan mo ko ng apo dahil mukhang wala naman kayong balak na dalawa na gawing seryoso to. Sabi niya sa akin. Ang totoo po ay na nagpapanggap ka lang na asawa ng anak ko? Sa tingin mo ba, maluloko niyo kami? Inaanak ka niya. Anak ka nang itinuturing niya na kuya noon. Kung ako ang tatanungin ay hindi ko gusto na ikaw ang magiging asawa niya. Dahil kahihiyan ng pamilya namin ito. Kaya hanggat kaya naming itago ay gagawin namin. Mabuti na rin pala na hindi kanya ipinakilala na asawa dahil sisirain mo lang ang reputasyon niya. Sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng apo at babayaran kita kahit na magkano. Seduce Mason dahil mukhang naglaro lang kayo para maniwala ko na nagmamahalan kayong dalawa. Dahil sa sinabi niya ay lalo ako naging tahimik. Pinag-iisipan kong sasabihin ko dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Kailangan ko bang akitin ng anak niya? Ito na nga nagtuturo sa akin ng mga kung ano-anong mga tinuturo sa akin. Kaya kailangan ko pa ba itong akitin? Parang ako ngang inaakit niya. Kapag nabuntis ka na, ay aalagaan kita pero kailangan mo umalis kapag nanganak ka na. Ako nang bahala siya. Ayaw ko po, sabi ko sa kanya, tumingin ako sa mga mata niya. Anong ayaw mo? Ayaw mo magbuntis? Tanong niya sa akin. Ayaw ko po sa alok mo. Ayaw mo dahil alam mo na mas malaki ang makukuha mo galing sa anak ko. Kalmado pero alam ko na galit siya. Opo, sagot ko sa kanya. Gold digger ka nga talaga, galit na sabi niya sa akin. Mas malaki ang makukuha ko sa kanya dahil kahit na anong yaman ay hindi kayang tumbasan yun. Ang makukuha ko lang ang pagmamahal niya ay sapat na po sa akin. Pagmamahal lang po niyang kailangan ko at wala nang iba pa. Kahit po ilang beses mo kong alukin na isa lang po magiging sagot ko. Hindi po ko papayag na bigyan ka ng apo dahil kung bibigyan man kita, mas gusto ko manatili sa tabi ng asawa ko at wala akong balak na umalis. Sabi ko sa kanya, tumayo na ako. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Patunayan mo sa akin na mali ako at baka sakaling magustuhan pa kita. Sabi niya sa akin. Papasok na po ako sa loob. Alam ko na magiging bastos ako sa kanya pero sinimulan ko ng ihakbang ang mga paa ko. Para umalis na. Wala rin naman ako narinig mula sa kanya. Dahil sa tingin ko ay wala na kami pag-uusapan pang dalawa. Habang papalayo ako sa kanya, hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha ko. Pero mabilis ko rin itong pinunasan dahil ayaw ko na makita ng ibang tao dito na umiiyak ako. Baka magsumpong ba sila kay Ninong? Okay ka lang ba, Iha? Tanong sa akin ni Manang. Opo, Manang. Okay lang po ako. Sana po wag niyo na po itong sabihin sa asawa ko. Sige po, aakyat na po ako sa itaas. Paalam ko sa kanya. Pero Iha, marami na pong iniisip ang asawa ko at ayaw ko na pong dagdagan pa. Sana po'y maintindihan niyo po ako, sabi ko sa kanya at tuluyan na akong umakyat sa itaas. Pagpasok ko sa room namin ay humiga kagad ako sa kama namin. Malungkot lang ako pero tama naman ang mommy niya. Kahiyan nga ako ang naging asawa ng anak niya. Hindi man siya kilala ng mga ordinaryong tao pero sa mundo naman ng pagnenegosyo ay kilala siya. Tama nga na inaanak niya ako tapos naging asawa niya ako.
Hindi ko naisip ang tungkol sa bagay na ito noon dahil nga mas mahalaga sa akin ang buhay ng daddy ko. Hindi ko naisip na mas magiging komplikado pa to dahil sa ayaw ko na mag-isip pa kaya mas pinili ko na lang na ipikit ang mga mata ko. Nagising ako na nasa tabi ko na ang asawa ko. Nakayakap siya sa akin kaya ngayon ay malaya ko nang natititigan ng gwapo niyang mukha. Kahit na alam ko na ngayon na hindi ako gusto ng mommy niya para sa kanya, ay gusto ko pa rin na manatili sa tabi niya. Gusto ko pa rin na makasama siya at kung bibigyan man kami ng Panginoon ng baby, na magiging parte nitong pamilyang ito ay malugod ko itong tatanggapin. Gusto ko magkaroon ng isang pamilya at higit sa lahat ay gusto ko nakasama ko siya. Baka matunaw naman ako, love, nakangiti na sabi niya pero nakapikit pa rin ang mga mata niya. Gusto ko lang natitigan ka kasi ang gwapo mo, sabi ko sa kanya. Are you seducing me? Tanong niya sa akin. Seduce na ba ngayon ang sabihin ka ng gwapo? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Opo, kasi ang purihin mong isa sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng kakaibang init. Nakangisi na sabi niya at nakatingin na siya sa akin ngayon. Anong init na naman yan? Gusto mo bang maramdaman? Nakangiti na tanong niya sa akin. Gustuhin ko man na hindi ko kaya dahil masakit pa rin. Postpone na muna ng teaching lesson natin, sabi ko sa kanya. Alam ko, gusto ko lang talagang subukan at baka makalusot. Nakangisi na sabi niya sa akin kaya tumawa ko. Ganyan ka rin ba sa ibang babae mo? Tanong ko sa kanya. Hindi po, sagot niya sa akin na alam ko namang hindi totoo. Nagsasabi po ako ng totoo, sabi niya sa akin. Love, kapag ba magtanong ako sa'yo ay magsasabi ka sa akin ng totoo? Depende sa tanong mo, sagot niya sa akin. Ibig bang sabihin ay may balak kang magsinungaling sa akin? Tanong ko sa kanya. Ano ba ang tanong mo? Pwede ka namang magtanong ng kahit na. Sino ba talaga si Tin? Saan ba siya galing? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Si Tin, anak ko siya, love. Nakangiti na sagot niya sa akin. Alam ko naman na anak mo siya. Na anak ang turing mo sa kanya pero saan ba ang pamilya niya? Bakit ikaw nag-aalaga sa kanya? Saan siya nanggaling? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. They abandoned her. Sagot niya sa akin kaya biglang nalungkot ang puso ko sa narinig ko. Pero kilala mong parents niya? Yes, her mom is my ex and also my childhood best friend. Sagot niya sa akin ikinagulat ko. Saan na siya ngayon? I don't know. Hindi ko alam dahil nang huling nakita ko siya ay iniwan niya sa labas ng condo unit kong anak niya. Sagot niya sa akin. Alam ba ni Tin? Alam ba niya kung sinong mommy niya? Hindi ko sinabi sa kanya dahil hindi naman niya kailangan. Sagot niya sa akin. Dapat ay masaya ako ngayon dahil sinagot niya ang mga tanong ko sa kanya. Pero iba ang nararamdaman ko dahil nalulungkot ako. Malungkot ako para kay Tin at mas malungkot dahil ex niyang mommy ng bata. Bigla ako naisip na baka inalagaan niya ito dahil mahal pa rin niya. Ang sabi nila mahirap kalimutan ang first love. Ang kababata na naging karelasyon. Kaya ngayon inaintindihan ko kung bakit mahal na mahal niya si Tin. Thank you kasi sinagot mong mga tanong ko, sabi ko sa kanya. Magtanong ka lang sa akin at magiging open ako sa'yo, sabi niya sa akin. Okay, sige, punta na muna ako sa baba. Gusto ko lang tumulong kila Manang para maghanda ng dinner, sabi ko sa kanya. Sama na tayo, magpahinga ka na lang dito. Alam kong pagod ka, sabi ko sa kanya. I'm good, sasama ako sa baba. Bahala na siya kung sasama siya. Pumasok na lang muna ako sa loob ng banyo para magbihis ng damit ko. Nakatulog ako kanina nang hindi man lang ako nagpapalit ng damit. After kong magbihis ay lumabas na ako sa bahay. Kaming dalawa. Hawak niyang kamay ko pero dinaanan na muna namin si Tina ngayon ay busy na sa pagde-drawing. Pero ang makulit nitong ama ay pinilit siya na bumaba para mag-join sa amin. Manang, kami na po magluluto ng dinner, sabi niya kay Manang. Okay iho, umalis na sila at kami na lang ang naiwan dito. May mga sangkap na dito kaya naman hinugasan ko ng mga to para mahiwa ko na. Si Tin naman ay nakaupo sa bangko at tumutulong din sa daddy niya. Maganda rin naman to na family bonding para sa aming tatlo. Habang nakatingin ako kay Tin ay tinatanong ko na lang talagang sarili ko. Ano kayang dahilan ng mommy niya? Bakit iniwan niyang anak niya? Wala namang kasalanan ng bata kaya bakit dinamay? Hinahanap ko talagang sagot sa sarili ko ring tanong. Dahil mabait na bata, maganda at sweet si Tin. Sana dumating ang araw na maging malinaw ang lahat. Alam ko na masaya si Tin na kasama niyang tinuturing niyang daddy pero iba pa rin talaga kapag alam niyang totoo. Ang totoo niyang pagkatao dahil hindi naman maitatago ni Ninong yon habang buhay.
Darating ang araw na hahanapin niya ang tunay niyang magulang. Darating ang araw na mararamdaman niya na may kulang sa buhay niya. Kahit pa may nagmamahal sa kanya, dahil ganun ang pakiramdam ko. Kahit pang alam ko na patay ng mommy ko, ay naghahanap ako ng kalinga ng isang ina. Minahal ako ni Yaya at ni Daddy pero pakiramdam ko pa rin ay kulang pa rin. Kaya naman gusto ko na sanang dumating ang araw na magiging open na si Ninong tungkol sa pagkatao ng anak niya. Kahit na masakit ay kailangan tanggapin ni Tin ang katotohanan. Alam ko na darating ang araw na yon. Mommy, are you okay po? Tanong sa akin ni Tin dahil napansin niya yata na nakatingin ako sa kanya. I'm okay baby. Masaya lang ako kasi ang sweet yung dalawa, sagot ko sa kanya. Baby, may nagsiselos. Nakangisi na sabi ni Ninong kaya tumawa ko sa narinig ko mula sa kanya. Nagsiselos ka po ba, mommy? Medyo. Nakangiti na sabi ko kahit ang totoo ay sinakyan ko lang ang trip ni Ninong. Dahil sa sinabi ko ay mabilis na lumapit sa akin si Tin at tinalikan niya ako sa may pisngi. Sabay yakap sa akin. Ako naman tong masaya dahil malambing talaga siyang bata. Niyakap ko rin siya dahil ang bango-bango pa niya. Mommy, wag ka na pong magselos kasi po love po kita. Malambing na sabi niya sa akin. Love din kita, baby ko. Hinalikan ko siya sa pisngi. How about me? Tanong naman ni Ninong na parang bata na naman. Bakit love mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Of course love. Love kita kaya dapat love mo din ako. Kasi kung hindi iiyak talaga ako, sabi niya na parang bata. Hanggang ngayon talaga'y nagugulat ako sa personality niya. May kakaiba talaga sa lalaking to. Daddy, you're so OA po, sabi ng anak niya sa kanya. OA nga, sabi ko rin. OA ba talaga? Pero parang ewan na tanong niya kaya tumango kaming dalawa na anak niya. Hindi pala bagay sa akin, natatawa rin na sabi niya kaya tumawa na lang din kami ni Tin. Masaya kaming ganito. Sana lagi kaming ganito kasi gusto ko talagang buhay na meron ako ngayon. Sabi nga nila kapag may nawala ay may papalit din. Ito sigurong regalo sa akin ng Panginoon. After ng lambingan namin ay kumilos na kami para magluto ng dinner. Kahit na makalat na dito sa kusina dahil ang kulit naming tatlo. Baka wala kaming dinner kapag puro harot kami. Pero nagulat na lang kami dahil dumating ang mother-in-law ko. Nandito na naman siya. Mukhang palagi ko na talaga siyang makikita. Mom, hindi ka nagsabi na pupunta ka pala. Sorry, magulong kusina namin, sabi ng asawa ko. Hindi ba sinabi ni Ana? Ang alin mom, na nandito ako kanina. Sagot niya na dahilan para kumunot ang noon ng asawa ko. Pumunta ka dito kanina? Bakit po? Tanong niya sa mommy niya pero sa akin siya nakatingin. Nag-usap lang kami ni Ana. Kanina lang kami nakapag-usap ng maayos. Sabi niya na talagang gusto niyang malaman ng anak niyang tungkol sa nangyari kanina. Okay ka lang love? Tanong kagad sa akin ng asawa ko. Ang OA mo naman son, mukha bang hindi siya okay? Hindi naman ako nangangagat. Wala akong ginawa sa kanya, sabi pa ng ginang. Okay lang ako, nag-usap lang naman kaming dalawa. Bakit hindi mo sabihin ko anong pinag-usapan natin? Sabi pa niya kaya nakatingin lang ako sa kanya. Tumingin din ako sa asawa ko. Hindi ko alam kung tama bang sabihin sa harap ni Tin ang tungkol doon. Saka hindi naman nakakatuwang sinabi niya sa akin. Kaya bakit gusto pa niyang sabihin ko sa asawa ko? Gusto ba niya na mag-alala o magalit sa akin ng anak niya? May sinabi ba si mommy sa'yo na hindi maganda? Tanong sa akin ng asawa ko. I think hindi maganda kung sasabihin ko sa harap ng anak natin, sabi ko sa kanya. Manang, pakisamahan po muna si Tin sa labas. Tinawag ng asawa ko si Manang. Mabilis naman nilang inilabas si Tin kaya kaming tatlo na lang ang naiwan dito. Mabuti na lang at patapos na kami sa pagluluto. Mom, ano bang ginagawa mo? Tanong ng asawa ko sa mommy niya na kami na lang na tatlong nandito. Wala, gusto ko lang makilala ng mabuting asawa mo, sagot niya sa anak niya habang sa akin siya nakatingin. Mom, kung tinatakot mong asawa ko ay tigilan mo na. Kailan niyo sasabihin sa akin ng totoo? Magpapanggap pa rin ba kayo? Alam mo, hindi ko alam kung ano bang pumasok sa kokote mo para gawin mong asawang inaanak mo. Wala na ba talagang ibang babae para siyang piliin mo? Galit na tanong ng mommy niya. Ano bang problema? Ano naman kung inaanak ko siya? Big deal ba yun? Hindi naman kami magkadugo, hindi rin magkamag-anak, kaya bakit parang big deal? Maraming babae dyan? Yes, marami nga pero hindi sila si Ana. Sabi ng asawa ko para tumingin ako sa kanya. Hindi mo ba iniisip ang sasabihin ng iba? Ano bang pakialam ko sa sasabihin nila? Sino ba sila?
Halatang naiinis ng asawa ko kaya naman hinawakan ko ng kamay niya para pakalmahin siya. Hindi ko alam kung ano bang sinabi mo sa asawa ko. Pero kahit na ano pa yan ay walang magbabago, Mom. Hindi kami maghihiwalay ng asawa ko. Sabi pa niya kaya parang iiyak na ako. Patunayan niyo sa amin na tama ka. Na tamang pinili mo, sabi ng mommy niya. Hindi ko naman kailangang patunayan, Mom, sabi ng asawa ko. Pamilya mo kami, sabi ng mommy niya. Yes po, at hindi ko naman nakakalimutan yan. Huwag niyo lang saktan at pakialaman ng asawa ko at mananatili tayong pamilya, sabi ng asawa ko sa mommy niya. Bigyan niyo ko ng apo. Bigla niyang sabi, itong mommy talaga ng asawa ko, hindi talaga nagdadalong isip sa mga sinasabi niya sa anak niya. Hindi niya malang nagulat ang asawa ko dahil bigla na lang nawalang pagkunot ng noo niya. Ilan ba ang gusto mo? Tanong ni Ninong kaya bigla na lang ako nagulat sa kanilang dalawa. Ilan ba ang kaya niyong ibigay sa akin? Depende sa kaya ng asawa ko. Hindi naman ako magbubuntis kaya hindi ako magdedesisyon sa bagay na yan. Hindi ba, love? Inalok ko nga siya na babayaran ko. Basta bigyan niya ako ng apo pero tumanggi siya. Ayaw daw niya dahil pagmamahal mong gusto niya. Sabi niya bigla kaya nagulat ako. Hindi ko kasi inaasahan na sasabihin niyan tungkol sa bagay na to sa asawa ko. Diyos ko, parang gusto ko na lang nalamunin ako ng lupa. Nakakahiyang malaman ng asawa ko naging sagot ko sa kanya. Talaga, Mom? Sinabi ni Ana yun? Halatang nakangiti na tanong ng asawa ko. Oo, ayaw niya ng pera eh. Mabubuhay ba kayo na puro pagmamahal na lang? Sabi niya sa anak niya. Kung mahal ako ng asawa ko ay kaya ko mabuhay, sabi niya. Okay, pero wag kang hihingi ng tulong sa amin if ever na magkaroon ka ng problema. Sabi ng mommy niya. Bubuhayin ko mag-ina ko, Mom, sabi ng asawa ko. Aalis na ako, mukhang hindi naman masarap ang luto niyo. Sa bahay na lang ako kakain, sabi niya at bigla na lang tong lumabas. Bigla naman ako nalungkot dahil kung alam lang niya na ang anak niya nagluto ngayon ay baka hindi niya ito lalaitin. Pero wala naman akong magagawa sa bagay na yon. Hindi ko kayang tumingin sa asawa ko kaya sinimulan ko na lang na iligpit ang mga kalat dito sa kusina. Hayaan mo na yan dyan, love, sabi sa akin ng asawa ko. Okay lang po, ako nang maglilinis dito. Alam ko na pagod ng mga tao dito sa bahay na lagi na lang naglilinis. Hindi naman to mahirap gawin kaya ako na lang, sabi ko sa kanila. Tulungan na lang kita, sabi niya sa akin. Ako na lang po, ikaw na kaya yung nagluto. Mukhang hindi naman daw masarap, sabi niya sa akin. Masarap yan, mukha kayong masarap. Sinasabi mo lang yan dahil asawa mo ko, sabi niya sa akin. Hindi naman dahil sa asawa kita, mukha naman talagang masarap. Kasing sarap mo? Tanong niya sa akin. Love, saway ko sa kanya dahil baka may makarinig sa kanya. Bakit? Masarap ka naman talaga eh, sabi pa niya sa akin. Iti ko mo nga yung bibig mo, nakakahiya ka. Bakit ka naman mahihiya? Mas okay kaya na alam nila na gumagawa na tayo ng baby. Para naman masabi nila kay mommy, sabi niya sa akin. Gusto mo ba na maging daddy? Tapos ako ang mommy ng anak mo? Tanong ko sa kanya na dahilan para maging tahimik siya. At nakatingin na lang siya sa akin. Ayaw ba niya? Tanong kong bigla sa sarili ko.